Dito sa Grand Riverside Subdivision, may isang pagkasi pangit ang nangyari sa'yo, hindi nila sinisira yun. Hindi nila pinapagawa. Ginagawa nila pang-blackmail yun para mapahiya ako. Ay, kawawa yan. Pakilala natin, tapos ipapahiya natin, yun yung ginagawa nila, di ba? O sige, ah, kaya ganun, di ba? Pinasisilip ako. Pero may banda rin naman yun pag hindi gumaya. Pero ang totoo dun, nakita ko nga din, pinapalibog nila yung sarili nila. Tapos pag pinalibog na nila yung sarili nila, hinihintay nila akong makatulog kasi nga may sleeping pills akong nakain o may sleeping pills akong nainom, nakain o sa sigarilyo. Hinihintay nila akong matulog para mabilis silang labasan. Pinapalibog din nila yung sarili nila. Tapos pagka malapit na ang pagtulog na ako, hindi ako magigising. Gagasahin na lang nila ako ng bigla. Tapos para mapasabay yung yung egg cell at saka yung sperm cell na mangyayari para mabuntis din sila. Pero ang totoo nun, hindi rin naman ako nang gagahasa sa kanila. Pwede pinipicturean nila yung mukha ko tapos kunwari ginahasa ko sila tapos binabayaran ng ibang tao. Ganun lang lagi ang nangyayari. Yung iba nga dito kahit nga sila yung gumawa ng masama tapos nakatutok lang yung camera sa mukha ko tapos ipapakita nila na ako yung gumawa ng ganun. Hindi po ako hindi na sa ngayon po hindi na po ako gumagawa ng masama. Natutulog lang po kasi ako sa kalye kaya minsan naiisahan ako. Sa ngayon nasa sidecar ako. Nakaupo. Nasa loob po ako ng sidecar. Natutulog. Kaya minsan kung iisipin nyo kung ganun nangyayari, kung sino man yung nambablockmail, kahit na ilabas nila, wala namang problema. Tatanggapin ko yung kay Ian. Pero dapat, kasi sasabihin nila, ganun ang nangyayari. Tsaka panahon pa yun ni Kopong-Kopong, baka past 10 years pa yata yun Kaya past 10 years pa, plus 20 years pa yun. Mga nangyaring ganung bagay. Dahil sa gusto kasi nilang maging sikat, gusto nilang maging magkapera. Gusto nila yung mga title na mga ganun, mga isang Serena, para gusto nila yung lahat ng pera, ganun po anit. Hindi naman pwede ng mga ganun, di ba? Lahat ng bagay may katapusan. Sa ngayon gusto nila akong patayin dahil baka permahan ko raw yung lupa kasi nga ewan ko lang dito sa panahon ni Marcos kasi yung mga lupa daw binabayaran tapos ibang tao yung pinakilala kunwari ang nagpapanggap ng guest ng Serena si Isma, pinakilalang mahiwagang tatay. Pinakilalang siya yung mahiwagang tatay ng nangyayari sa ating bansa ngayon dito sa Pilipinas, di ba? Ngayon siya yung pinapalayaan, ginagawa ng Diyos. Kasi ako tinatago nila yung pagkatao ko dahil nga may kayang nangyari sa buhay ko. Okay lang naman sa akin yun. Kaya sinabi ko sa inyo, binedyoan ko na ako na mismo yung nagkwento na nangyari nga yung gano'n. Pinasilip ako. Pero nakita ko rin naman sila. Oo, pinasilip nila ako. Nililibog din nila yung sarili nila kasi hinihintay nila akong tulog para magtagpo yung sperm cell at saka egg cell para mabubuntis din sila. Ganun po yun. Kasi po, dito nangyayari sa buhay natin ngayon, lahat naman ng tao mukhang pera. Pati bahay, lupa, pera. Kasi ang tao gustong patayin dahil sa mga ganun. Yung iba gusto magpalaya para hindi makuha ang pera, para magkapera sila, binabayaran sila ng ibang tao. Hindi ko lang alam kung gano'n. Kasi nangyayari yan nung bata pa ako Ginaya nila yung nangyari sa Santa Cruz. Lahat ng kaguluhang nagaganap sa Santa Cruz, dinala nila rito. Kung wari, ganun din yung strategy nila. Yung babae na nakatulog ako. Tapos pag nakainom na ako ng sleeping pills o kaya pinagmamariwana nila ako dati sa Santa Cruz, tapos pag nakatulog ako, sabihin nila ako yung nanggahasa tapos binabayaran ng ibang tao. Para hindi lang ilabas yung video, ganun. Parang cybercrime na rin yung nangyayari sa mga ganung bagay. Kaya dito ang nangyayari sa atin, ganun din yung ginagawa nila ngayon. Kaya ko kay kwento kasi kung sakali mang ilalabas na, hindi ilabas nila. Kayong mga dumidepende sa ganun, wag na kayong matakot at inaamin ko na din naman. Kung gusto nilang ilabas, ipahiyaan nila ako, walang problema. Basta yun sabay naman kaming mapapahiya. Kasi nga, nakita ko sila,
tinipinger din nila naman yung sarili nila eh. Kasi hinihintay nila akong tulog. Pag natulog ako, gagahasain na nila ako para magkaanak sila. Tapos yung anak, hindi natin alam kung kinakain nila, binebenta nila, o di ba? Kasi ang isang buntis, pag inalagaan mo ang buntis, maganda yung pagka-baby, maganda yung alaga, siguro malusog yung bata at nananda. Kasi nga sa mga nasaksihan ko dito sa atin, nung namulat na ako sa katotohanan, maganda naman yung kinalabasan ng mga baby. May mga twin na may mga, ang alam kong twin na tao na nagsilang dito sa Parañaque, alam ko sa akin yun kasi nga, doon nga yun, nangyari nga yun sa Parañaque, ginasa nga nila ako, tapos yung isa gising ako, twin din naman yung anak. Minsan lagi kasi akong may kambal. At totoo po yun, lagi akong may kambal. Nahilig ako sa kambal. Sa dami ng anak ko, syempre, hindi naman lahat maging perfecto. Yung iba binabayaran para ipahiya ka. Binabayaran nila para ilason. Katulad na lang ng nangyayari kay Vanessa, kung sakasakali man ako yung naging ama ng bata na isinilang niya na kulang sa katawan. Nakita ko kasi siya mula nung nagpunla siya ng bata. Puro hard yung iniinom niya. Araw-araw, 3 long neck ng 2, 3, 4 na long neck ng emperador. Tapos nagbabanlaw pa ng exertion araw-araw hanggang sa mga anak siya. Nung buntis na siya, mga anak na siya, malapit na siya mga anak. Saka na lang siya tumigil sa ganun. Pinangakuhan kasi sila na sila yung bahala sa ospital. Sakasakali. Pero hindi sila mamamatay. Pero ganun yung pangako para lang ipakita na ganun yung maging anak mo. Siyempre sa dami ng magiging anak mo, hindi mo malalaman kung hindi mo rin maano kung talagang ano. Sila nga ilang piraso lang yung anak nila. Tapos disable pa. Di ba? Ilang piraso lang yung anak nila, tapos disable pa. Ako nga sa dami ng anak ko, siyempre natural naman yung disable. Pero minsan, iisipin mo rin kasi sinundan ng ibang tao. Sinex ka nila ng tulog, tapos sinundan ng ibang tao. Posibleng hindi sa'yo, di ba? Nung DNA test sana, kung nagpa-DNA test ulit ako, para malaman natin kung anong tunay na dugo ko. Kasi nga, pinagpapalit nila yung dugo ng tao. Yung dugo ko, hindi nila nire-representa. Yung dugo ng ibang tao yung nire-representa. Kaya ganun. Kaya yung iba, lagi nilang kinakatwiran na ipahiya nila ako, binablockmail nila ako sa anong bagay. Dahil dun sa mga nangyari, ginawa nila akong bading, pinagnakaw, pinagano. Walang problema po yun. Sa mga taong tumulong sa akin, maraming salamat. Hindi ko na po ikakakaya yun, pero maglabasan na lang po ng baho kung gusto nila. Wala naman pong problema. Di ba? Kasi tingin ko hindi ako talo sa labasan ng baho eh. Yun inamin ko naman sa inyo. Yun na yung mga baho ko. Kung snatch ng cellphone, isang beses. Pero madalas din naman na ako yung ninakawan. Yung sarili kong cellphone yung in-snatch ko. Kasi minsan gumaganti talaga ako eh. Pag alam ko na sila, grupo nilang nandihado sa akin, ginagantihan ko talaga. Ako yung huli, yung cellphone ko na in-70. Ayun daw po yung cellphone na nawala sa akin. Ang problema, hindi ko nga nakuha. Hindi nga naibalik sa akin yung cellphone kasi yung chain lang yung nakapunta sa akin. Pero yung ninakawan ako ng A70, parang nagpaplano kasi sila ng ganun, tapos papakita nila na nang-stats ako o kaya lang na nagnakaw para yung pag hinahanap man nila ako, ipapakita nila yung record sa taong naghahanap. Hindi na natin pwedeng ipakita yan, baka mamaya malaman nila na ito yung ginawa. Kaya ganun lagi yung ginagawa nila, tapos pag wala, ginigipit nila ako, tapos pag wala akong pera, ayun yung gagawin nila, nag-iisip sila ng mga bagay na paraan kung paano ako magkapera sa maling paraan para ikahiya ako. Pwede nyo naman puntaan yung Ali 16, dun mismo ako nanili, pero tingnan nyo rin yung ginawa nila na pinalibog nila yung sarili nila para hinintay nila ako naghahasain. Di ba? Para tabla. Ali 16 po yun sa Pistoway. Nangyari yung pinasilip. Tapos ginagawa nila, yung akin lang yung pinakita nila, yung pabablockmail, hindi. Yung binablockmail nila yun. Pero pinalibog nila yung sarili nila kasi nakainom ako ng time. Bago ako umalis sa bahay, minsan nakakainom na ako. Pagdating ko dun sa
sa Parañaque. Minsan tulog ako magano ginagahasa din pala ako. Minsan kasi, sa lalo na sa mga taong nag-iisip kung bakit ako nagkaanak, kung ako man yung nagkaanak ng kalahating katawan, isipin nyo rin na kung hindi ako may problema, o sabihin na natin nagkaanak ako ng kalahating katawan, bakit? Yung babae ba walang problema? Baka mamaya ang pinaka-aswang doon yung babae, hindi ako. Kasi ayoko talaga ng kinikwento nila na kinakain ko yung tao, kinakain ko yung hita, kinakain ko yung bituka ng tao. Hindi ho satisfy sa ganung bagay. Nag-edad na ho ako ngayon yung 40 mula nung namulat ako sa aking birth certificate na 1985. Nag-edad ako ng 40, kaya gano'n. Bago ho kayo magbayad, isipin nyo ho muna na walang magre-reklamo sa akin, lalo na ngayon kung totoo yung gahasa-gahasa na sinasabi nila. Baka pwede ako yung ginahasa nila habang tulog. Mag-ingat po kayo sa pagbabayad kung papakita nila na nakabangga ako. Ay hindi po totoo yun. Sa ngayon nag-iingat po ako. Tsaka may pambayad po ako pag nakabangga po ako. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Kasi may pambayad po ako pag nababangga ako. Pero dinodoble ko po yung pag-iingat ko dahil lalo-lalo at minsan may biglang umaharang.